Uy, ganda to ah. Gandang harvest nito ah. Okay, so as you can see mga idol, ito at nakapag-set up na nga tayo dito. Ayan, na ikabit na natin yung ating solar panel dito sa ating SCC. Ayan. So yung baterya natin, LiFePO4 na 32650 na 4S, 5AH lang yan mga idol. So ito na nga yung solar panel natin na 50 watts. Ayan, so syempre unang-una nating susukatin. Check muna natin yung oras mga idol. So alas 10 na, saktong alas 10 at susubukan natin sukatin ngayon yung kanyang voltahe at amperyahe. At mamaya naman mga idol, subukan naman nating sukatin mga alas 12, 12 o'clock yung kaya niya ibigay na amperyahe. Okay, so simulan na natin. Okay, so unahin muna nating sukatin mga idol yung kanyang voltage. So ito ang ating tester, set natin sa voltage 20 hanggang 20 volts. Ayan, or 200, ayan. Testerin natin yung output ng kanyang voltage. Ito na ang moment of truth mga idol. 13.7 or 13.7 lang. Okay, testerin natin ulit. Okay, so ma-harvest tayo mga idol ng 19.3 volts. Ayan yung kanyang voltage. So sunod natin yung kanyang amperahe. So gamit ang ating tester mga idol, pang-test ng ating amperahe. Ito, testerin natin galing dito sa wire ng solar panel. So set muna natin sa amperes. Ayan, 0. Okay. So ito yung wire ng ating solar panel mga idol. Testerin natin. 1.6 amperes sa oras ng alas 10 or 10. Ayan. 1.6. Silipin natin sa baterya. Okay, 1.5, 1.59, halos 1.6 din. Balik natin dito sa panel mga idol. 1.6. So subukan natin ano mga idol, no? Subukan nating galawin yung solar panel. Napaka-importante din mga idol yung position ng panel talaga kapag kayo ay nagkakabit. Pansinin niyo yung amp reading natin mga idol kapag ginalaw natin yung solar panel. So ito, unti-unti kong inaangat yung solar panel natin mga idol para ma-check kung meron bang pagkakaiba. So unti-unting tumataas yung reading ng ating amperahe. Ayan. So pansin nyo mga idol, tumaas siya ng 1.9 no? Kumpara kanina nakahiga lang. So ayan, 1.9. Yan yung level ng ating mga idol, halos nakatayo na yung level ng ating panel. Tingnan natin sa nakahiga. 1.7 oras na alas 10. So susukatan ulit natin ito mamaya mga ito pagka abot ng 12. So yun yung nasa gitna na yung araw. So sana maganda-ganda pa rin yung sikat ng araw natin mamaya mga idol. So next natin i-test dito mga idol, subukan natin takpan yung isang cell. Tingnan natin kung gaano kaganda pa rin yung harvest niya kahit na natatakpan yung cell niya. So ito meron tayong karton dito. Subukan natin takpan. Oh, laki na nabawas. Lahati. Nabawasan yung amperahe natin mga idol nung natakpan yung isang cell. So ang laki ng diferensya no pagka natatakpan yung solar panel natin. Na yung diferensya oh. Isa lang yan, isang cell lang yan mga idol yung tinakpan natin. Pero 1 amp kaagad yung nabawas. Subukan naman natin yung senaryo na kunwari merong puno or merong mga dahon. So ito meron tayong ng malunggay dito. So kunwari merong dahon ng
puno mga idol, no? Subukan natin. So mula 1.8, pagka may branches ng mga ng mga kahoy, ayan idol, try natin sa gitna. Ayan. Okay naman yung harvest niya mga idol, no? Kahit na may konting shading sa gitna, basta wag lang buo na matakpan. So maganda pa rin naman yung harvest niya. Ayan, 1.2. Pag wala, 1.8. Subukan kong iangat ulit konti para tumaas yung harvest niya. I-elevate natin ng konti. Ayan. Ma-harvest na tayo ng 2 amperes. Wow! Ayos Ganda ng harvest niya mga idol, Ma-harvest ng 2 amperes. Susubukan natin lagyan ng shading. Okay. So ito mga idol, nagsisimulate tayo ng senaryo na kunwari mayroong nakatakip na mga dahon-dahon ng puno sa ating solar panel. Para makita natin dito kung maganda ba yung harvest niya kahit na may nakatakip na mga bagay-bagay. So ito, nagsisimulate tayo na kunwari mayroong mga dahon ng puno, natakpan ng dahon ng puno. Hindi natin namalayan, mahaba na yung mga dahon ng puno natin. So ito, almost 1 amp pa rin yung nababawas sa ating harvest mga idol. Tignan natin ulit konti. 2 amperes. Ayos Ganda itong solar panel na ito So, okay, so next natin i-test mga idol yung bawat row ng kanyang cells. So dito natin ma-check kung mayroong tarpaulin or mayroong peking cell sa buong panel na to. So magsisimula tayo dito sa taas. So yan. So bababa talaga yan mga idol kasi natakpan yung buong row ng cell. Pero dito kasi dito natin ma-check kung mayroong hindi gumaganang cell or mayroong peke So mapapansin nyo kapag lumipat tayo sa kabilang cell, magbabago yung reading ng ating amperahe. Ayan. Okay, goods. Next. Okay, goods. Next. Goods. Very good. So okay naman lahat ng kanyang cell mga idol. Wala naman tayong tarpaulin or peke dito sa ating nabiling solar panel sa kanyang mga cells. Kasi karaniwan mga idol, pagka kayo ay bibili ng solar panel at kayo ay nagtetest, hindi nyo kasi mapapansin mga idol kapag peke ang cell hanggat hindi nyo natetest. Pero na lang kung inabot na ng ilang taon, doon nyo mapapansin na medyo may pagkakaiba na or nagkakaroon ng discoloration yung parts ng ating cell sa ating solar panel. So doon nyo na lang mapapansin, magtataka na lang kayo pag parang may peke, parang peke na yung solar panel nyo. Mahalata nyo kasi mga idol kapag tarpaulin yung solar panel kung kabisado nyo yung pagkakaiba ng mga cells na totoong cells sa peke. So lahat naman dito sa kanyang cell ay gumagana. Napakaganda ng harvest. Napakagandang harvest mga idol ng panel na to. Wala space pa lang. Okay, so nilipat muna natin dito yung setup mga idol dito sa open para kasi dun medyo malilim na. So dito mas open siya at makikita natin yung reading natin mamaya mga alas 12. So ngayon alas 11 pa lang. Tinigil ko muna yung charging mga idol dahil full charge na yung ating baterya. So hindi na siya hindi na nakakapag-harvest or hindi na pinapayagan ng ating SCC na maglabas pa ng harvest ang ating panel dahil full charge yung baterya. So ngayon di-discharge muna natin mga idol. So balik tayo mamaya mga alas 12 at sukatin natin mamaya yung amperahe natin kung gaano kalakas yung harvest niya pagka-tirik yung araw ng alas 12. Okay, time check 12:36. So susukatan ulit natin yung harvest niya ngayon mga idol, yung kung ilan ang amperahe niya at kung ilan ang voltage niya sa ganitong oras. So i-on muna natin. Check natin. Hindi ko muna pinandar kasi kapag kapuno na yung kanyang baterya, hindi na yun mag-charge mga idol. So ito, sukatan natin ng voltahe. Okay, so meron tayong 18.8
volts. Ayan. Sunod natin yung kanyang amperahe. Dito tayo magsusukat sa ating positive side ng panel mga idol. Okay. Halos 2 amperes. Ito natin sa negative side. Itong oras na to mga idol ay 12:30. O yan. So nakakuha tayo dito sa kanya negative side ng 2 amperes. Okay. Positive side 1.6. Subukan natin ibahin yung kanyang pwesto mga idol. Ano? Subukan natin kung mag-iba. Okay, positive side ulit. Dahan-dahan natin itaas. Subukan natin kung mag-iba. Yun na yung araw. Subukan natin itapat. Ayun. Nag-iba yung kanyang reading, tumaas. Okay. Subukan natin pa ganyan. Sabihin ko muna yung ano natin, baterya natin. Okay, dito po na yung ating battery. Okay. Natakpan pala, sorry. Okay. So nakakuha tayo mga idol ng 12 sorry. Nakakuha tayo mga idol ng 2 amperes. Ayan. Positive. 2.1. Uy, ganda to ah. Gandang harvest nito ah. So habang iniiba ko yung pwesto niya, habang tinatayo ko, mataas pa yung ating reading ng amperahe. Ayan, so huwag natin higa konti. So habang hinihiga natin, nag-iiba yung reading niya, bumababa. So mas better din yung mga idol. Ang taas oh, 2.2. Wow. So napanood nyo naman yung ating pagtetest sa panel na to mga idol, at kung para sa akin lang, kung akong tatanungin nyo base sa ating mga nakalap na data or sa mga pagtetesting natin, good ba itong panel na to na 50 watts na solar panel mga idol galing kay Happy Choice. So thank you Happy Choice sa panel mo. Kakatapos lang namin reviewin at napakaganda. So base sa specs nito mga idol, no, ang specs nito ay 50 watts, ang VMP nito ay 17.6 volts, pero nakakakuha tayo kanina ng 18.8 volts. Okay, at ang ISC nito or short circuit current ay 3.2 amperes. So dito sa IMP nya, ang amperahe niya dito ay 2.8 amperes. So ang nakuha natin kanina ay 2.2 amperes. So 2.8 minus 20% efficiency loss, nakakakuha tayo ng 2.2 amperes. So napakaganda ng performance niya mga idol. So para sa akin, kung ang tatanungin nyo, sulit na rin ito na 50 watts pagka kayo ay merong maliit na setup. So kayang-kaya niya mag-harvest ng 2.2 amperes. Pero syempre nakadepende pa rin yan sa sikat ng araw mga idol. So dito naman sa kanyang cells, napanood nyo naman sa pagte-testing natin kanina mga idol, napakaganda naman, gumagana naman lahat. So okay naman yung kanyang pag-harvest mga idol. Pero na lang, gaya nga napanood nyo kanina sa ating pagte-testing, kapag ka na-shadean yung ating solar panel ng mga dahon or mga branches ng mga puno, mga ano man dyan, maapektuhan yung pag-harvest natin dito mga idol. So dito, wala naman tayong peking cells, okay naman lahat, wala tayong tarpaulin mga idol. So mag-iingat kayo pagka kayo bumibili ng mga solar panel, kasi lalo na in demand ang solar ngayon mga idol, maraming mga mapanlinlang at mapanlamang. So mag-ingat-ingat tayo sa ating pagbibili at ugaliin po natin kilatisin ang ating mga binibili mga idol. Huwag kayong magpadalos-dalos kasi hindi po biro ang ating binibitawan na pera kapag tayo bumibili ng mga solar equipments. Okay, so yun lang mga idol. Maraming salamat sa inyong panonood at sana i-share nyo ang ating video. Paki-like na rin mga idol at mag-comment kung meron mga kayong mga katanungan. So maraming salamat po.